So kanina, meron akong nakausap sa TikTok, ang pangalan niya si Sniper. So sabi niya, tinatanong niya, bakit hindi makasagot si Inday Sara doon sa budget hearing sa Kongreso. So sabi ko, paano hindi makasagot? Paano hindi makasagot? Sinasagot niya, hindi niyo lang naiintindihan. Kasi bakit daw hindi masagot kung paano ginastos ang 125 million, okay? And this is the problem about these idiots, okay? Unang-una, you are not entitled to that information because that information is confidential. At yun nga yung sinabi ni Inday Sara during the hearing na kasi itong House of Representatives, sinulatan nila ang COA upang kunin ang audit report ng confidential funds ni Inday. At ito namang si COA, dahil hindi nga siya independent, nawala na ang kanyang independence, okay? Inutusan ng Kongreso na ang independent, supposedly independent constitutional body ay dapat protektahan ng isang confidential information, ay hindi niya yun ginawa. Bagkus ay binigay niya ang information sa House of Representatives. Bawal yun. But they did that anyway. And they want Inday Sara to talk about that information that is confidential. Binreach nyo na nga yung confidentiality ng information by sharing the information to the public. Bawal yun. Okay? Now, since you are able to get it, then why don't you just look at it? Kinuha nyo na rin naman na pala. Diba? Inday Sara doesn't owe the Congress any explanation on how the 125 million, actually 73 lang naman dun yung hindi malinaw para sa COA . Malinaw na yung sa COA yung the rest. It is only the 73 million that is not clear for them. Diba? Ngayon, ikaw bilang normal na tao, entitled ka ba na malaman kung paano ginasta yung confidential fund? And this is the problem for idiots all over the Philippines na anti-Duterte. Okay? Ang problema sa inyo, feeling nyo, entitled kayo doon sa information na yon just because it is public fund. Okay? You are mistaken. Hindi po yan be all reason para maging entitled ka sa information na yon. Okay? The government, the entire government is funded by public fund. Are you saying that the information about how the Supreme Court justices deliberate certain unbanked decisions, that you are entitled to that information? Of course not. Baka pukpukin ka ng Supreme Court justices sa ulo pagka hiningi mo yung deliberative information ng deliberative information ng Supreme Court. Yung mga debate nila on how they come up with with certain decision. 'Di ba? Of course you're not entitled to it, especially if it is done in a privileged manner. 'Di ba? Ayun saan? Binigay ko na yung link sa iyo, be, sa Messenger. Teka, send ko ulit. Ayan. Okay? So yun na nga, no? Ang tawag dito, yun yung doon, yun yung nakakaloka doon na gusto nilang malaman ng isang information na feeling nila entitled silang malaman. 'Di ba? Hindi kayo entitled na malaman yun kasi nga confidential. Okay? Kasi nga confidential. Okay? Ngayon, another thing, pag nag-executive session ang Congress at ang Senado, do you say na dapat malaman namin yung information dyan sa executive session ninyo? Kasi pera ng bayan ang pinanggagastos dyan sa kuryente, sa building, at ang mga pasahod sa inyong mga kongresista kayo? It's not. You cannot say that. You cannot just say na because public fund ang ginastos nyo doon ay entitled kayo na malaman kung ano ang nangyayari sa executive session. Why? Because it is confidential. Diba? So ngayon, yung mga sabi na parang, hindi, pera ng bayan yan. Kailangan magpaliwanag si Inday kasi pera ng bayan yan. That is a very, very flimsy argument. That is a bobo argument. And if that comes from a lawyer, that is a bobo argument. It doesn't matter. Diba? Ayan. So, i-welcome na natin ang ating cosmological woman of the universe na US enemy number 1. Ayan. Ms. Joey, i-break Hello, na yung 10 hours. biological. Yes, sorry.
Hello, biological woman of the century. Narinig ba akong maayos? Yes, we can hear you. Mukhang nasa labas ka. Nasa Pasensya labas ka ba? kasi ano eh. No, nasa bahay ako kaso wala akong internet. Walang signal ang internet sa bahay ko for the first time in my life. Charot. Ah, O, really? kamusta mga bakla? Eh, ayun na nga. Nakakaloka. Nakipagbardahan ako sa TikTok. Hinamon ko yung mga pasaway. Alam mo naman, Barda is life. Ayan. Excited na ako na hindi nila bigyan ng budget si Inday Sara. Kasi pag hindi nila binigyan ng budget si Actually, Inday Sara, magiging full-time bardagulero siya. Wala siyang hindi, gagawin eh. actually excited na ako. Excited na ako na halimbawa na hindi na maging punching bag si Sarah at away na ng Yellow Pinks at BBM camp. Oo. Kasi, Para how? makita ko talaga yung away nila. Kasi mas madugo yung away na yan, girl. Oo. Oo. Kasi they don't like each other in the first place, you know. Oo, Tactical alliances. nag-iipon lang yung Yellow Pinks. Oo, nag-iipon lang yung Yellow Pinks. Nag-iipon lang Mm. yung Yellow Pinks ng bala nila later on kay BBM. Kaya nga, naku, ito talagang bardagul ang bonggang-bongga. Mm. Totoo. I'm pretty sure yung mga yellow pink ngayon, namumulot na sila ng ano eh. Namumulot na sila ng mga basurang ibabato eh, 'di ba? Pero ang tanong, ang BBM camp ba, walang alam na basura sa kanila? Girl, syempre meron yan. Kaya nga Meron din, excited oo. na ako. Correct, Meron correct. yan. Di ba? May parang warning na yung yung Andy Bautista. Warning na yung Andy Bautista, Oo. ay yung Andres Bautista. Ayun. Di True, ba si Andy true. Bautista? Sa US, indicted si Becky. Di ba? Paano ko ang maging plea deal ni ano si Andy Bautista na i-reveal ko lahat. Ay, Magkanta-kanta na siya, no? Kasi alanganin si Andy Bautista sa US eh. Alanganin siya dun kasi pati Smartmatic sabit na eh. wala yan. Di- Ano yan, girl? Um, Basta, ang bongga nito, wala na ang Duterte sa Marcos. Di ba yan ang problema? Oo. May mga kasing Duterte supporter na gusto nila si Duterte pero ayaw nila yung alliance sa mga Duterte sa mga Marcoses. Mm. As in, maraming maraming ganyan. So ngayon, Mm. wala na, hindi na nila kaakibat, hindi na nila kaalay ang Marcoses. So Mm. ngayon, ito ang tinatawag na fourth force. Talaga. Ayun. Pero anyway, pero tingin mo before tayo makarating doon, ano muna ang mangyayari? Kasi busy pa sila ngayon sa nandun pa sila sa process ng pagdurog sa mga Duterte eh. At what Well, point do you think they will be satisfied in, in okay. in founding the Dutertes? Okay, students, get a piece of paper and ball pen. Meron na ba lahat? Meron na ba Okay? lahat? Kailangan isusulat nyo to para talaga makita nyo ang takbo ng aking maduduming utak. Alam mo naman ang utak ko, no? Madumi talaga ang utak ko, Joey. Kasi nung bata ako, nagpupuslit ako ng abante. So nagbabasa ka ng Cerex lagi. Nagbabasa ako ng Cerex. Siguro nung na ako, nung mga grade 6, guys. Hindi ko po ito pinopromote. Sana wala pong batang nanonood. Pero, so meron na kayo, meron na. Kompleto na kayo, mga akla ng tao. Kinaya yung nagpupuslit ako ng ng abante. Anyway, kaya madumi kaya malalandi ang nga. Anyway, okay, wait pa daw si Happy pa. O, game. Pero pa, ayan, ready na. Ayan, ready na. Ready na ha? O, ito magpapaakyat ulit tayo. Nandiyan na ba yung guest natin, Joey, o wala pa? Wala pa. O, ito magpapaakyat ulit tayo for graded recitation. Okay. So, ang ating iisipin ay okay, dynamic. So, sa isang column, BBM camp. Okay, BBM camp. Okay?
Second column, Duterte camp. Okay? Are you following me, guys? Ulit. Sorry. O, isang column, Marcos camp. Okay? BBM camp. Pag sinabing BBM camp, kasama din si mag-ano ko. Romualdez. Mag-Google Doc ako. Wait. Ayan, para sa guidance ng lahat, ayan, dito po tayo, kay Prof. Sas Rogando Sasot. Wait. Okay. Mag-Google So, Doc maglalaro. ako. Kaya nga sabi ko. Okay. Para makikita ng lahat. Ayan. Okay. Insert table. Ilang okay table? Na ba? Ilang column? Isang column BBM camp. So pag sinabi natin BBM camp, kasama na dyan si Romualdez. Kasi sabit lang naman talaga si Romualdez. Okay. BBM camp. Okay. Ngayon, second column, Duterte camp. Ay, sorry, wait. Second column, Duterte camp. Duterte camp. Okay. Third column, Yellow Pinks. Yung Yellow Pinks nandiyan na ang si Narisa, the usual suspect. Yung sa likod ni Lenny plus the traditional liberal party. Yan. Okay. Includes Tangi. Okay. Yellow Pinks includes Risa and Lenny kahit magkaaway na sila. Okay. Ano naman yan eh, meron silang, allied pa rin sila, meron lang silang tampuhang pururot, ganyan. Tampuhang pururot. Okay. So ngayon, dyan sa second row, nalagay mo, BBM President. Second row? Ito? Yung second row, yan. BBM equals President. Equals President, okay. Tapos, ialagay mo sa bracket, long-term goal. Yun. Long-term goal. Basta yung bracket, yung ang kanilang, long-term goal. Longevity. Longevity. Okay. Tapos sa Duterte camp, VP Sara. Okay. Okay, VP siya, di ba? Tapos ang kanyang parenthesis, continuity of the Duterte chorba. Continuity. Okay. Continuity of Duterte legacy. Yan naman ang kanyang interest, di ba? Okay. Continuity of the Duterte legacy. Of Duterte legacy. Ngayon sa third, sa under ng Yellow Pinks. Ano lang yan? Senator Risa Ontiveros kasi siya lang ang pinakamakapangyarihan sa kanila. Okay. Ang kanyang long term ay makabalik ang Yellow Pink sa Malacanang. Yan ang kanilang long term goal. Okay? Makabalik sa ba yan? Okay. Itong first row natin. Ito ang ating present tense. Ay, second row pala. Second row yan ang ating present tense. I-ano mo yan, girl. Lagyan mo yan ng if you fill up natin ng yung fill up mo ng present color. Green. Present ay green. Okay. Asan ba yung fill up ng color? Ano ba naman? Hindi marunong gumamit ng Bex 2024 na hindi ka pa rin marunong gumamit ng Microsoft Word. Ano ka ba? Google Docs to. Ayan. So, ito present. Okay. Ito second row is present. No, second row is present, di ba? So, yan ang present, yung second row. Ito, gagawin natin. So, gawin mo lang yung highlight color orange. Ayan. Ay, sorry. Ano ba to si Joey? Ibalik yung ato sa computer class ng 90s. Ayan. Yan ang present. Ito yung orange. Okay.
Ngayon, second row, magawa ka ng second row. Ngayon, ang second row natin ay post-impeachment VP scenario. Yan. Okay. Insert. Okay. Ito magiging post. Second row. Ito dito sa ilalim. Oo, babaguhin natin yung color third row nito. pala. Sige, third row. Babaguhin natin. Babaguhin natin green. Ayan. Yeah, yan ang post-VP Sara impeachment. Okay, post-VP. Ngayon, ilalagay natin ang choices nila sa VP. Okay? Sa under ng BBM camp, ang possible choices dyan, I see Martin Romualdez na ipapalit ni BBM. Ano ginagawa mo, bakla? Teka. Anyari? Sorry. Wait. Binubura ko to. Ano bang ginagawa mo? Ano ba Ayan. to, Joey? Teka, ito present scenario. Tawag na computer. Para lang malinaw. Present. Para hindi natin makalimutan. Scenario. Ito, tapos itong green post. Post-VP. Post-impeachment. Post-Sara impeachment. Ano na lang, post-VP vacancy. Kasi mali mo, hindi lang impeachment na kanilang pwedeng gawin para mabacant ang vice president. Diba? Okay. Ayan. So sa BBM camp, what's gonna happen? Choices nila. Choices. Okay, one, of course, si Martin Romualdez. Martin. Okay. Ang second choice nila, yung asawa ni Martin. Si Yeda Marie. Yeda Marie, okay. Or, pwede rin silang, third choice sila, isang politically weak na senador. Someone weak na senator. Na pwede nilang hawakan. Na walang camp. Oo, na walang camp. Na ayaw din ng yellow. So, lagay mo politically weak. Sa politically weak, ang consideration dyan, weak and ayaw rin ng yellow. Ganon. Ayaw din ng yellow pink. Ganon. Someone politically weak na ayaw. So, na ayaw ng yellow. Ng yellow pink. Oo. Lagyan na lang natin ng ano. Pipili ba sila ng mga Duterte aligned. Na hindi rin Duterte aligned. Duterte aligned. Yeah. Okay, so na walang camp. In short, ang Noli de Castro ng BBM. In short, Noli de Castro ang kanyang ex. Noli de Castro peg. Yan. Okay. Okay. Ngayon, syempre, post-VP vacancy, wala nang option ng mga Duterte, di ba? So, sa ano na ngayon tayo? Sa pink, ay sa third column, sa yellow, ano. Ang kanilang choice ay si Risa Ontiveros. Teka, sorry, wait lang. Meron lang ako sinagot. Ayan. Sino choice dito ng Duterte camp? Wala. So, sa ano naman, dito. Sa third, sa under ng yellow pink. Si Risa Ontiveros. Risa, okay. Now, graded recitation ng tayo, kailangan magpakit ng Joey. Given yung ganyang eksena, ano ngayon sa tingin mo ang optimum strategy ng BBM, ng bawat isang kapo para ma-achieve nila ang kanilang long-term strategy? Ayan. Okay. Question. Ano ang kanilang dapat gawin? Yan ang ating graded recitation for tonight. Okay, merge. Ano yung question? What is the optimum strategy? What is their optimum strategy? Para ma-achieve nila ang kanilang lahat sa kanila. Each camp. Diba? Siyempre, pag strategy, pwede nyo ilatag papunta sa, siyempre, anong strategy nila, di ba? Pwede na rin kayo magsingit-singit ang pwede nila between now and impeachment and then after a post-Sara vacancy. Okay, sino ngayon ang gustong umakyat? Ayan. Sino gustong mauna sa ating graded recitation? Wala po ditong tama at maling sagot. Ito lang po ay palitan ng kuro-kuro. At i-gradean po namin kayo sa inyong originality. Ayan, okay. Teka. Ayan. So, magsa-start tayo kay Middle Earth. Middle Earth, are you up for the recitation?
Out ka muna. Hello. Good evening. Teka. Hello, Middle Earth. Napaka-broad. Sandali, Joey. Sa ano pala, sa second row ng BBM camp. So, maglalagay ka na, di ba, 1, 2, 3, yan yung choice sila ng BP. Tapos, meron pa sila isang consideration. Kailangan control of the House of Representatives din. Ganyan. So, kailangan yung speaker control din nila. Okay? Yan. Okay. Ayan. Control of HOR. Okay. Okay. Graded recitation. Okay, game, Middle Earth. Ayan. Ay, ano lang to, sport lang ha. Kung ano lang yung naisip ninyo na ano. Kung ano lang yung maisip ninyo na, kasi pag sumagot kayo ngayon, expect nyo na yung mga susunod na sasagot, mas better kasi nagkaroon na sila ng opportunity marinig yung sagot nyo. Ayan. So, mag-i-improve tayo ng mag-i-improve. Ayan. Okay? Teka lang. Sas, may message ako sa'yo. Teka lang ha. Okay, narinig ko na. Okay. Ready. Siyempre, Ayan, ang unang... Go Middle Earth. Hindi kailangan nyo rin i-consider. Ang BBM ba, magpupush ba sila ng matanggal si Sara? Ang Yellow Pinks ba, magpupush na matanggal si Sara? Siyempre, hindi na tayo magsasagot sa kung anong magiging ng Duterte Cup kasi sila ang sila ang nasa hot seat, no? So ano ang kanilang mga sa tingin niyo kanilang mga tactics para makuha nila ang kanilang long-term goal? Okay? Ang kanilang long-term goal. Pero hindi ba dapat meron ring long-term goal yung Duterte Camp? Kanilang long-term goal nila, continue the Duterte legacy. So parang general din. Goal. Okay. Yung post-VP vacancy. Ang goal naman, ano naman yun? Okay. Okay, go. Okay, go Middle Earth. You want to give it a shot? Napaka-broad ng topic ngayon at medyo hindi ako madumi mag-isip kaya I don't know kung magiging... Sige. Okay lang. Okay lang. Kailangan narinig ko si Mrs. dapat madumi mag-isip. Oo, dapat madumi mag-isip. Okay. Okay. So I will consider BBM and Yellow Pink camps. Now, under status quo scenario, ang magiging current strategy ng BBM para ma-achieve yung long-term or optimum long-term strategy niya now is now magkamal ng maraming pera para may pangpondo siya sa kung ma-continue yung long-term scenario niya, ma-achieve yung long-term scenario niya na para magkaroon ng continuity sa kampo ng mga Marcos para mag-continue yung yung power. So ang tingin ko diyan, hindi pa natin nabibisita kung ano yung nangyayari doon sa ginagawa ni Romualdez eh. 'Di ba kasi siya yung nagtumatrabaho doon sa pagkakaroon ng continuity in power nila, namumudmod sila na masyado tayong nag-isip doon sa mga bagay na kung ano yung current ngayon. Hindi na natin na-revisit tayong mga tao, hindi na natin na-revisit na tignan ano na palang nangyari doon sa pamumudmod ng pera ni Romualdez. Baka bigla na lang sumabog yun bigla na inaisakatuparan na pala niya kasi nabili na niya yung mga tao sa grassroots level. So hindi wala kasing update kaya ano bang nangyari doon sa pagpapapirma niya. Parang meron bang updates doon? Hindi masyado siyang hindi na-highlight yun eh. Ang tanong Middle Earth, ano yung magiging optimum strategy para ma-achieve nila yung kanilang long-term goal? Ayun nga, yung optimum strategy nila, yun tingin ko kasama yun sa isa sa magiging strategy nila. So, ang long-term strategy nila is to continue with the PI. Yun ba yung sinasabi mo? Yes. Continue yun. Oo, tapos? Ma-continue yun kasi through that, yun nga yung purpose nila, di ba? Yun yung purpose bakit gusto nilang mangyari yun para magkaroon ng ma-prolong yung yung power nila. Okay? So yun yung status scenario ngayon, magkamal lang mas maraming pera sa lapi. Now, during that situation, yung pangalawa yung sa impeachment, syempre gugustuhin nila yon na mawala in power si BP Sara. Kasi
yun naman talaga ang pinaka-goal nila, mawala si Bibi Sara kasi tinik sila tinik siya sa ano nila sa tawag dito sa clandestine motive nila na mag-continue talaga yung yung power ng mga Marcos. Otherwise kasi kapag sila napababa, puputaktiin yan ng mga ng mga galit sa kanila, puputaktiin yan ng mga kaso. So hindi nila yan papayagan na mawala sila sa power kasi alam nila kung ano mangyayari sa kanila. I don't know, baka nga, di ba? So, hindi nila papayagan yung bababa. Middle Earth, medyo feeling ko nagda-digress ka. Parang hingi muna tayo ng additional context kay Inday, para, kay Sas, para, para luminaw yung Sas, ano ba yung ang question is, what is the optimum strategy for each camp para ma-achieve nila itong green area? Tama ba? Oo nga. Kasi hindi, ang post-VP vacancy, di ba? Yan nga yung post-VP vacancy, tapos yung now, di ba? Yung post-VP vacancy, isa yang sa mga pwedeng outcome, hindi ba? Para ma-achieve nila kanilang long-term. So, ano yung pagpipilian nila dito? Okay. Ngayon, pwede mong iikot-ikot yan. Ano yung pwede nilang gawin from between now and post-VP vacancy? Okay? Pero, all of these kasi make sense on their long-term goal. Okay? Gets mo? So, ano nga yung optimum strategy nila para ma-achieve nila yung kanilang long-term goal? Pwede sabihin mo na pwede mo sabihin kasi na, hindi na lang si BBM, hindi na lang ipapa-impeach ni BBM si Sara. Bakit? Kung bakit yun yung gagawin niya. Pwede mo rin sabihin na yung mga yellow pinks, hindi na rin nila ipapa-impeach si Sara. Bakit? Di ba? So, it has to make sense with all these variables in mind. Kaya nga pinasulat ko, di ba? Pero mo si Joey, Charot. Ayan, ito yung palitan ko tong yung long-term goal, nilagay ko dito sa present scenario para hindi sila ma-confuse. Tapos yung long-term goal ng BBM is to stay in power. Ma-perpetuate yung power niya. Longevity. Yeah. Ayan, okay. So, yon. Longevity, ayan. So, ngayon, ang sinasabi ni Middle Earth, ano yung iniisip mo na pwede nilang gawin after ng Inday Sara ng VP vacancy in order to achieve yung goals ng each camp? Okay. Siyempre, maglalagay sila dyan ng kaalyado din nila as Vice President na align sa kanila. Si Martin yan, wala nang iba. Siya yung pinaka siya naman talaga yung potential na magko-continue sa power ng mga Marcoses. Okay. How about yung yellow pink camp? The yellow pink camp? Ang para sa akin para makabalik ng Malacanang, what do you para say? makabalik ng Malacanang. Ano yung optimum strategy sa kanila para makabalik sila ng Malacanang? Pwede pa ba tumakbo si Laila de Lima? Oo. O si Laila de Lima na lang ilalagay. Siya ang tatakbo. Ano ba naman yan? Hindi naman yung realistic naman. Yung mga realistic hindi na ba siya pwede? Wala ba siyang political tawag dito? Hindi siya hindi ba napupusuan to ng mga yellow pink din? Para kasi tahimik siya masyado, parang bakit kailangang masama ni Leila de Lima sa equation? Ano yung kanyang paano magiging optimum choice si Leila de Lima para sa yellow pink? Matalino siya, magaling sa sa batas at meron siyang mga follower din naman. Kapag pumasok siya diyan, gagamitin niya yung women empowerment chorba na inapi siya ni Duterte during President Duterte's time. So pwedeng pasukan niya ng mga Gabriela diyan. At kung sino pa yung pwedeng nakalabas nga siya so may reason yan bakit nakalabas siya diyan. Sige, go, Sas. Alam mo si Alam mo si Moon Keme, hindi to nagbabasa ng Serex ng bata to. Masyado, parang mga Bible ang binabasa ng bata. Si Middle Earth. Oo nga, masyadong by the book si Middle Earth, ayan. Okay. O sige, pwede rin of course, given na yan si Risa kasi nasa posisyon na siya, nakaupo na siya diyan. Isa rin siya sa pwedeng maging vice president. At maging front runner as president din yan pag nawala si BP Sara. Not front runner Kung si Risa ang magiging vice president, edi hindi magiging vice president si Martin.
Hindi, sa Yellow Pink strategy nila na makontinue yung para makapasok sila sa Malacanang. Oo nga. So, that's why it becomes very interesting, ano? Kasi if you're going to provide the best scenario for Yellow Pink, and it of course it's going to collide with the best scenario for the BBM camp. Ang interesting doon na pag-uusapan natin, andun talaga yung, I think nandun talaga yung yung challenge ni SAS. How are you going to make the interplay of the optimum choice from the two play out? Dapat silang dalawa, parehas ba ma-achieve? Hindi, like for example, kung si Risa, mangyayari na siya yung vice president, ano yung pwede niyang gawin para i-edge out niya si Martin Romualdez? Ngayon, si BBM naman, sa BBM camp naman, anong kailangan, kung ang choice mo na maging vice president ay si Martin Romualdez, para yun yung ma-perpetuate talaga ang power nila, yun yung best shot nila for longevity, ano yung kailangan niyang gawin para ma-edge out niya si Risa? Pwede si Martin, mag-usap silang dalawa, si Risa Ontiveros. So sige, Risa, ako muna maging president, tapos ikaw takbo kang vice president next year. Pag pag bumaba na si BBM. Hindi, pero so dapat merong exchange of power yan. Dapat merong mga merong mga kasi di ba, ang mga Araneta ay maka-yellow. Why would sandali lang meron tayo dapat i-correct dito. Sabi daw, hindi raw pwede si Martin that from the Senate daw ang VP. Hindi po totoo yon. Ang pag may vacancy ng Vice President, ang presidente po, ang president po, magno-nominate po siya from either sa Senate or House of Representatives. At ang House of Representatives at Senate ay i-confirm nila ito by a majority vote, voting separately. Oo. I-settle natin yan. Kasi laging tinatanong yan Control F, vacancy. Ayan, whenever there is a vacancy, okay, para ma-settle na lang. Middle Earth, magmumove on na tayo sa next Magmumove on na tayo sa next speaker Ayan. Sige po. Para hindi ka na mahirapan. Ayan. Whenever there is a vacancy in the office of the Vice President during the term for which he was elected, the President shall nominate a Vice President from among the members of the Senate and the House of Representatives, who shall assume office upon confirmation by a majority vote of all the members of both houses of the Congress, voting separately. Ayun. Sa Constitution na yung nagsabi niyan. Ayun. Okay na? Settled na kung paano mapipili ang Vice President? Ayan. O, sige, ilagay natin to dito na note. Paano pinipili ang Vice President? O, diba? O, para meron tayong ang tawag dito, meron tayong kodigo after ng live. Ayan. Meron kayong mga notes dito. Ayan. Okay, magpaakyat ka na raw, girl, para sa ating graded recitation. Ayan. On next, si Cynthia Remetilia. Hello. Hello, good evening. Good morning pala kay sa inyo, Miss Joey. Ayan, hello po. Ano po? Ay, si Ma'am Cheryl pala, Remetilia. Pahingi daw ng link, Joey. Pahingi daw ng link sa comment section. Hello po. Magandang umaga sa inyong dalawa ni Miss Sas, nakakapagpatalino sa akin. Ayan. Patungkol so sa are you up for the challenge? Are you up for the challenge, Ma'am Cherry? Try natin, ma'am. Try natin, Miss Joey. Ako po tingin ko kasi, di ba, failed nga sila sa People's Initiative, di ba? Wala na, parang hindi na nila hindi na yun yung direksyon kasi talaga nila. Kasi nga, di ba, kasi kukontra talaga yung Senado, magwawagla yung Senado, hindi sila papayag. So, ang perpetuation na sa power is martial law. Yun lang talaga yun. Parang tingin ko, yun lang talaga yun Kasi, tingin ko, hindi rin nila papayagan na yan si Risa, hindi, tingin ko hindi kasi
Iba talaga yan silang, iba yung strong hand. Strong hand ang the best option for the BBM camp to achieve their long-term goal is to full on apply the iron hand, the iron fist. Kasi, na yun talaga nakikita ko ma'am, kasi naka-imprint na talaga sa kanila. Noon hindi ako naniniwala na martial law, maraming, kasi nga batang 90s ako so nasa Cebu pa ako nung anong mga panahong yun. Diyos ko, sa Cebu naman kahit nasa syudad kami wala namang mga simulcast na mga sa TV. Tanging ang maaano mo lang doon na magiging updated ka sa mga balita ay ang newspaper. Walang ibang way kasi 1 week bago ipalabas sa TV yung mga live na kineme na yan, mga live na balita, mga ganun po yun dun kasi Cebuana po ako pero ngayon nandito ako sa lugar ni na DILG yata DILG Niue. Wala natin sabihin yun. Dito na ako nakatira Kaya tingin ko talaga yung nila is martial law lang talaga. Hindi so, ibig sabihin lang nila sila Risa. Yes, ganoon. Hindi nila aanuhin lang nila yan. Kumbaga kino-consolidate lang nila yung mga pink. Para hindi na nga naman, di ba? Para mas madali. So tingin mo kapag sa tingin mo Ma'am Cheryl, kapag kunwari nag-strong hands sila, hindi ba makakaaway ng BBM camp, yung VP Sara camp, yung Duterte camp, at saka yung Yellow camp? Kasi syempre, hindi sila nag-leave ng space for Yellow Pinks. So, you think they can overcome the two camps? Tingin ko, kasi mukhang sila, kung titignan mo yung nila VP Sara nila, di ba yung kampo ng Duterte ngayon, di ba? Hindi sila hindi sila lumalaban kasi nga alam nila pagka lumaban nga naman sila magugulo yung Davao, di ba? Mamamarsyalo yung Davao lalo silang mapiperwisyo doon, di ba? Kaya ang ano nga nila yung mga tao yung pinapalutang talaga ng Duterte yung mga tao na talagang makipaglaban, yung lumaban sa sa gobyerno, di ba? Ganun Pero yung mga Duterte hindi sila nagli-lead talaga kasi alam nila mapiperwisyo unang-una na yung syudad yung lugar nila. Kaya tahimik di ba? Tahimik sila Ganun. Ayan. So may mga nag-agree dito, no, na gagamitin lang nila sila Risa. Ayan. They will just use Risa for their goal. Nagawa nga nila magsinungaling kay VP Sara, kay Risa pa ba? Ayan. Okay. Ayan. Okay. Ayan. Asan na si Teka. Wait lang ha. Wait lang. Nawala si Sas. Teka. Guys, lang magtatanggal lang ako ng nung mga pumasok dito. Ikikik ko lang muna kayo saglit kasi kailangan makapasok ni Sas. Ayan, Sas, pasok ka na. Ulit, bakit hindi siya makapasok? Hindi siya makapasok kasi puno yung tao sa backstage. Ayan. Ayan, Sas, pasok na. Pasok, Sas. Teka lang ha. Ayan. Teka lang, hintayin lang natin si Sas ha. Ayan. Hi, Mami Laika. Ay, napasok pala ako. Ayan, nandyan ka na. Ayan. O, teka lang ha, hintayin natin si Sas kasi siya yung magbibigay ng grade. Ayan. Ma'am Cheryl, ibababa na kita ha. Oh, thank you. Ayan. Okay, thank you. May mga nag-a-agree naman sa'yo dito. Na ang feeling na, talagang mukhang talagang Okay, meron lang akong gusto sabihin kanina, ma'am. Kasi yung nakita ko si Inday Sara ba na umano dun sa KOJC, parang ang nakakaano ng puso, no, na talagang hindi siya talagang pinuntahan niya yung KOJC at bilib ako sa KOJC kasi ako member din ako ng church meron na kasama yung senador, alam mo. Siguro makakuha mo na yung clue doon. Member ako doon na yung senador na kasama yung ng senador na yon, alam mo, makukuha na nila yung clue noon. Di ba na nandun si Bibi Sara, sinabi pa nga niya doon na ayaw daw siyang papuntahin kasi nga nandun daw yung mga Amerikano, tapos yung administration naging kalaban niya, di ba? Pero ang sabi ni Inday Sara, bilib ako sa tapang ni Inday Sara. Sabi niya, hindi naman ako nakikipagkompetisyon, pupunta ako doon dahil nga makikiano siya sa tawag dito sa mga taga KOJ
OJC. No, parang feel mo talaga yung si Inday Sara, strong leader talaga siya. Kasi kahit sabihin mo sa kanya na, nakakatakot yun di ba? Yung pupunta ka doon, madadamay ka, mas lalo kang madidiin, di ba? Pero may paninindigan talaga siya, iba siya kaya pwede mo talagang ipaglaban si VP Sara. Ganun po. Saka yung mga tiga kay OJC, kahit sabihin pa na anuhin sila ng mga tao ng ibang tao, di ba, lalo ng mga pink, mga yellow tae, sabihin sa kulto-kulto sila. Hindi kahit sabihin mo kulto sila, napakabubuti nila kasi hindi sila nagano sa mga pulis. Kumbaga, nagbibigay pa sila ng pagkain, yung mga, kung kami siguro yun, parang ewan lang kung kaya ba kaya namin gawin yun. Sa sakit ng ginawa sa amin, kung halimbawa sa congregation namin nangyari, mukhang hindi ganun ang mangyayari, di ba? Pero ang bait ng taga KOJC. Di ba? Ako sa kanila, sabi ko, my heart goes for them at kay VP Sara. Yun po, ma'am. Salamat po. Okay. Thank you, Ma'am Cheryl. Guys, kinikik ko muna yung yung mga last 5 na pumasok. Kinikik muna ko kayo sa ZT, may background noise ka? Ayan, okay, sorry, minute muna kita. May background noise ka, ZT, ayusin mo muna yung audio mo, ang ingay. Ayan. Kinikik ko muna yung mga last 5 na pumasok kasi hindi makapasok si Sas. Okay? Huwag muna kayong pumasok. Wait lang, at hindi makapasok si Sas. Ayan. Nangyari kay Sas? Ba't kasi bumaba? Oo nga, natanggal siya. Ayan. Wag mo na kayong pumasok. Kulit naman ito ni Dakong Laya at saka ni Dakong Laya! Wag mo na nga pumasok! Wait! Ayan. At nawawalan ng space si Sas. Hindi siya makapasok kasi napupuno yung backstage natin. Ayan. Wait lamang po. Hintayin po natin makapasok si Cosmological Woman of the Universe. Mahina po signal ni... Paano po Miss Joy pumasok? Ayan. Ayan. Okay? Ayun. So, Mami Laika, habang iniintay natin si Sas para dun sa graded recitation, ano masasabi mo? Nanto ka ba sa TikTok kanina? Wala. Busy kasi ako, may kinakalikot. Nagre-repair ko ng CR. Ako tingin ko talaga, dapat talaga merong super extensive na conversation tungkol sa, yun sa mga yung sa usapan sa confidential fund, yung mga audit, yung mga ganun. Hindi ko na, dapat, kaya hindi rin ako makaakit ngayon masyado sa mga live nyo kasi budget season sa kumpanya. At ang isa sa mga trabaho ko ngayon is CapEx management ng isang department namin. So, busy kami sa pagbabudget. Kaya yung mga nagmamagaling sa mga confidential but parang sana ma-involve muna kayo sa budget para maintindihan ninyo yung mga pinagsasabi ninyo. Oo nga kasi parang hindi ko talaga gets yung well, unang-una kasi ang hindi ko talaga maintindihan doon, why did the House of Representatives requested for its copy? And why COA allowed the information to be ang tawag dito? Bakit na-justify naman ni Congress kung bakit nila kailangan? Pero dapat pwede naman isubmit sa kanila, pero dapat hindi nila i-disclose in public. Dinisclose na nga in public Oh. Diba? Oo, dinisclose na in public. Napakawalang hiya na ng gobyerno to. Nakakaloka. Miss Joey. Yung kanina sinasabi nila magdi-declare ng martial law, hindi mangyayari yan. Hindi po mangyayari yan. Walang martial law na mangyayari. Merong constitutional change pa. Pero yung martial law... Kasi pagka nagka-martial law, dalawa yung makakalaban. Feeling ko hindi kayang i-overcome ng BBM administration pag nag-martial law sila kasi makakaaway nila masyadong marami. Oo, saka branded na sila ng martial law So hindi nila gagawin yan. Pwede ka namang mag-martial law na hindi ka nagde-declare, parang ginagawa ngayon doon sa Davao. O parang yung mga ginagawa ngayon sa Congress sa mga yung mga kakaibang parang mga debating na sa process sa mga legal means. Yun doon, confidential fund, tapos kung saan mo ginastos, i-disclose mo in public. Meron lang ako Miss Joy, mag-interject lang ako contingent sa confidential fund, kung okay lang. Go. Ang kuha, wala pa silang dinidisclose regarding doon sa judgment ng confidential funds doon sa item na dinisallow nila. Kasi ongoing pa sila sa audit. Hindi pa sa audit. Kaya sumulat si Inday Sara na hindi sila mag-disclose muna sa Congress at hindi nila muna ipadala yung copy sa Congress kasi hindi pa nga tapos yung audit. Ngayon, ay ang sabi ng isang abogado na unconstitutional daw yun, yung ginawa ng COA na nagbigay sila ng copy doon sa mga statement ng notice of disallowance sa Congress kasi pending pa sa COA. Baka ma-influensyahan sila doon sa decision ng gagawin ng COA diyan.
At hanggat hindi siya final and executory, magiging final and executory lamang siya pag umabot na sa Supreme Court. Kasi any party or any concerned citizen pwedeng mag-file ng question for that kung legal ba or illegal ba ang pagkakaroon ng notice of disallowance, hindi pa umabot sa Supreme Court. So at this level, lahat po na nandyan na sinasabi nila sa Congress ay hindi yan final judgment doon sa notice of disallowance. It is merely, ito lamang ay parang pwede natin sabihin haka-haka lang yan, pwede natin sabihin na may pagkakaroon ng mali ng konti, pero naitama naman. Kumbaga, hindi siya talaga, walang major judgment for that until na mag-decide sila sa confidential and may akyat sa Supreme Court. Yun lang magiging final and executory. Kaya walang grounds paano mo i-impeach si Inday Sara. Wala akong grounds. Kasi yung question na yan, nasa kuha pa. Pero hindi naman kasi ZT, hindi naman kasi legal question ang mga issue sa impeachment eh. It's a political question, it's a political grounds. Nandun na tayo sa political grounds na to. Pero pag mag-file ka kasi ng impeachment, no, ako, ang naalala ko sa law school ako, kailangan mayroon kang legal grounds dyan. Hindi kasi ang political matters, papasok lang. Pero ZT, ang final niyan, kung okay ang ilan ba 3/4 ba ng House of Representatives? Kung okay ang 3/4 of House of Representatives. Kahit pucho po, parang kay Corona. Yung kay Corona pucho-pucho lang yun, ZT. Pucho-pucho lang yung doon. Oh. Actually, tawag dito, yung legal ground or whatever. Yung ang sabi ng kay Corona ng Supreme Court, yung same ground na ginamit nila for impeachment. Ano lang yan? That's just lapse of proper judgment on the part of Justice Corona. Pesos. Pero ang nagbotohan ang Senate na i-convict si Corona, I think betrayal of public trust. Oo. Kasi meron Miss Jury, nung kay Corona, na-justify talaga na may lapses doon sa salin niya. Plain and simple ang question doon patungkol sa salin niya. Dumitaw talaga yon. Kaso nga lang, parang na-single out lang siya sa situation na yon. Dito kay Inday Sara kasi, kung ipipilit pa rin talaga nila yung sa notice of disallowance as ground for impeachment, parang napakahilaw. Kasi hindi nga siya nagiging final and executory. Wala naman silang pakialam kung hilaw o hinog yung ground. That's a matter of exactly. Ang butuhan, ang political situation, papasok naman doon kung 2/3 na nakuha ng Congress, pabor ba sila or hindi. It's a matter of number. Numbers, yes. I don't think it is reliable I don't think it is sustainable to rely on there's no legal basis or something like that. Kasi hindi man nag-uusap tungkol sa legal basis yung mga yan. Yung grounds for impeachment. Now, what are the ZT, ang ingay ng background mo, nadidistract. Talaga? Sige, sandali lang. Sa static ka. Ayan, grounds for impeachment. Ayan. So, ang sabi is, shall be removed from the office, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, other high crimes, or graft and corruption. Ayun. Panalabas nila yung graft and corruption kasi yan na yung inaawit ng ng mga troll ng government na corrupt yung correct. Matakot sa confidential fund. So it doesn't really matter if it has legal basis or not. It is as long as they have the vote to regard such act as ginawa nila ganyan din ginawa nila kay what's this? Corona. Ganyan din ang ginawa nila kay Corona noon. Yung papunta doon sa impeachment, gumawa ng ingay. Good po. Ayun. Hello, Gaverita. Ay, sorry, Mamilay ka. Yung kanina na yung sa pa-quiz ni SAS, para sa akin talagang wala nang ibang means tong admin na to kundi i-impeach si Sara. Kasi tapos na yung keep your friend close and your enemy closer. Nagkalinyahan na. So, hindi naman nila pwede sabihin, huwag natin impeach kasi lalabas tayong masama. Tapos na tayo sa ganung stage. Talagang pupukpukin na nila si Sara. Actually, kapag nagtagumpay sila kay Sara, isusunod nila yung mga kadikit ng mga Duterte.
para talagang para talagang mapilayan na yung Duterte hindi na makabangon. So expect nyo yan. Talagang impeach. Gagawa sila ng parang impeach si Sara. At kung magtagumpay, ayun yung magiging kasunod. Tapos para sa akin yung mga dilawan, hindi na makakabalik yan kahit anong gawin nila. Hihimod na lang sila ng puwet para manatili sila sa politika, sa gobyerno. Pero yung gagawa pa sila ng paraan para makabalik. Hindi nila kakayanin, pinataob nga sila ni Duterte, tapos itong si Duterte napataob ng BBM, tingin nila kaya nila si BBM. So, the usual na gawin ng dilawan. So you think between Mami Laika, between the pinks, the yellow pinks and the Marcos camp, you think the Marcos camp will reign supreme? Hindi na makakabalik yung mga wala, tahimik na yung mga Aquino rin eh. Sino pag mamamatay sa Aquino? Wala na. Sila sila Risa, sila Lenny. Wala yung mga yan. Misa totoo lang, ang pinaka-the best na after ng mga Aquino, ang the best na ginawang panlaban ng dilawan is si Lenny na. Sino pang susunod kay Lenny? So what would be the reason why they wouldn't be able to overcome BBM? Because BBM has the US. US din naman ang backer nila Lenny at saka nila Risa, di ba? Oo. Tapos isa pa to, ay itong mga dilawan, ito yung mga ipokrita. Alam mo yung may pagkadisente. Unlike itong BBM na to, nung Marcos na to, garapalan, walang pakialam, walang pakundangan. So alam mo yung itong mga dilawan na to, wag kasi baka mamaya isipin sa atin ng tao, masama tayo. Kahit totoo naman. Yung mga ganon. So patumpik-tumpik. Ang itong BBM admin na to, since nasa poder na sila, wala na silang pakialam. Wala silang pakialam kahit isipin sa kanila masama. Ngayon, di ba parang ang lalala ng mga pinagagagawa. Pero dead pa rin sila. Arrogante. So tingin ko wala na magagawa yung dilawan. Deads na siya talaga. Magpapagamit na lang sila. Alam mo yun, yung gamitin nyo kami at the same time, hayaan nyo kaming kahit paano may slice ng pie. Ang makahanap sila ng matinding butas, which is tingin ko kapag nagtuloy-tuloy yung pananalasa ng Marcos, hindi na sila makakahanap. Pahirapan na sila. So para sa akin, that's na talaga yung dilawan. So tingin mo, kung kunwari, ikaw ay nasa kampo nila Risa, you think it is more prudent to go against the Marcoses after VP Sara, after the post VP Sara impeachment, or do you think na kumbaga hayaan na lang nila yung mga Marcos na mag-reign and then stay as the one na merong binibigyan sila ng mag-continue, mag-perpetuate yung kanilang unipink tandem after ng Sara after ma-impeach ni Sara, magigirian yan. And tingin ko yung dilawan, alam nilang hindi sila makakaporma. So, it's kaysa naman banggiin nila ang BBM na alam nilang delikado pa, maki-join the party na lang muna sila for the meantime. Yes, agree ako dyan, Miss Laika, no? Hindi na makabalik talaga yung mga yan. Kasi kung pipili sila ng Vice President after na ma-impeach si Inday, sa tingin ko kung sino yung majority doon sa coalition na maraming hatak, yun ang kukunin nila. Kagaya nung kay Gingguna, no, na membro siya ng Lakas, inendorso ni Arroyo kasi ang Lakas ay talagang mataas malaki ang population nila. So siya ang kinuha. So most likely sa ganung formula, knowing na Lakas ang number 1 ngayon sa coalition nila na pinakamalaki, sa Lakas din sila kukuha ng pero unlikely hindi talaga yan si Speaker si Martin ang kukuning vice kasi pag binitawan ni Martin ang Congress, medyo delikado sila doon. So most likely kukuha talaga sila ng Vice President na manggagaling sa Senado. At ang hula ko nito mukhang may nag-usap-usapan dito sa mga maliliit na tao, no? Mga kaibigan natin diyan, possible ba kasi Villar ang nila, ang ipapasok o kaya si Revilla. So, yun yung ang ipapasok saan? Ang ipapalit kay Inday, Villar or Revilla. Kasi si Revilla, mukhang ang layo na ni Revilla sa survey Kung mag-stay siya doon sa Senate race, mukhang malalaglag siya. Kasi ang survey kasi niya naglalaro sa 9, 10, 11, 12, 13. Ang dami nila doon nag-aagawan sa ganung numero, no? So most likely mukhang malitan chance niya. So kung Lakas talaga ang super majority nila sa coalition, most likely kay Revilla nila yan ibibigay. At hindi yan bibitawan ni Martin ang Congress kasi ang House kasi delikado sila doon kung iba ang mag-control. Paras kami ni City. Hindi mag-BBP si Martin kasi dapat hawak niya yung Congress. Saka, niya, sa susunod siya ang magiging presidente tapos ang Congress papalit si Sandro. Hello? Ayan. Hello, Veverita.
Teka, pagsalitayin Hello, natin si Miss Verita. Joey, Miss Hello. Sass, and everyone. Good morning. Good morning. Meron ako ibang theory. For me, Sino walang nagsasalita? Si Verita? yes. Okay. Go ahead, Verita. I have a different theory kung ano nangyayari ngayon. Feeling ko they're going blind on this. Wala silang definite na plan. Kasi kung maalala nyo, ang tried and proven plan nila ginamit nila kay Corona, ginamit nila kay Binay, di ba? Is to destroy the early contender. Mhm. Ginamit nila yan, and kung maalala natin, ginamit din nila ang COA noon nung they tried to destroy Binay through dun sa COA disallowance sa parking lot, kung naalala nyo. So, Alin, for me, sorry. Yung ano yung ginamit? Yung kay Binay, disallowance din yun, disallowance. Ay, Notice oo, disallowance din. yung sa parking lot. Sa parking sa lot. parking lot, Mm-mm. tama. Yes. So parang, di ba, they're trying to use the proven, open and close, proven formula nila. Pero nagulat sila eh. Nagulat sila dahil hindi nila ini-expect na ganyan na magiging reaction ni Sarah. Akala nila, for the longest time, akala nila na sitting lang Quiet sila, lang. quiet Oo. lang siya and waiting for everyone na ano. Pero nagulat, dyan pinakita ni Sarah during the hearing, kung ano yung Duterte brand. Hindi nila na-expect na, di ba, always, kung mapapansin nyo, di ba, during the presidency ni ni Duterte, is, di ba, she's trying to detach from her father, di ba? Hindi ako yung tatay ko. Hindi ako kamukha niya. I have my own individuality, di ba? Pero now, ito na yun eh. Lumalabas talaga, nasa dugo talaga niya. And to comment lang doon sa kanina na if ever ba may impeach ba si Sarah or ano ba, if ever, ano bang plan ng ano. I don't think bibitawan ni Martin yung house. Kasi yan ang strong arm ng government eh. It has the power of the purse. Alam Yes, naman natin exactly. pera ang gobyerno eh. So the best nakahawak niyan is hindi other people, kundi kadugo nila. Hindi nila pwedeng ibigay sa iba. So I don't think bibigay nila yan bibitaw si Martin dyan. And I don't think na ibibigyan din nila ng puwang yung kaliwa or yung dilaw. Yung dilaw, hindi nila bibigyan yon kasi alam naman natin mahahati yan kasi there are hardliners sa dilaw, di ba? May hardliners na it's either dilaw, wala na ibang kulay. And then meron naman yung grupo na they're willing to compromise, like gahalo sila, but I don't think makukuha nila yung majority. So pag ginawa nila yun, sila mismo mahahati. So teka. So ang sinasabi mo, Verita, na pagdating doon sa balik lang tayo doon sa doon sa table ni Sas. Ayan. Sas, ang ginawa ko, yung control of HOR, long-term goal rin siya, 'di ba? Kasama siya sa goal ni, tama ba? Kasama to sa long-term goal ng BBM. Tactic 'yon. Tactic yung control of HOR. Post VP vacancy nga. Post VP vacancy kailangan kung magpapalit ka ng VP, kailangan makontrol mo rin, ma-maintain mo pa rin yung HOR. Okay. Sige. Edi balik natin. Ayan. Okay. Ayan. Siyempre, dapat yung VP na pipiliin ni BBM, di ba ang nga natin is, ayaw din dapat ito ng dilaw. Ayaw din, hindi rin ito dapat ng 30 ganon. Kung ako si BBM, if ever I need to choose someone na to be the vice president, kukuha ako ng taga Mindanao. Kasi kailangan may babangga at may hahati ng boto sa Mindanao. Kasi alam nila, election is settled sa Mindanao. Yun. Kukuha sila from Mindanao. Eh kung sino ba yung mga taga Mindanao or taga Visayas? 'Di ba? Sino ba ang mga who's the best candidate for that? Robin Padilla. They can offer him the vice presidency, maybe. Ako nasa isip ko si Pimentel eh. May tulog kay Robin Padilla. Alam mo naman si Robin Padilla, wild card yan. At para sa akin may paninindigan si Robin Padilla kumpara sa iba. So, delikado sila kay Robin. Baka solid Duterte yan eh. Solid Duterte. Baka i-double cross sila. Nasubok ko si Robin Padilla, yung pagmamahal niya sa mga Muslim, saka sa mga taga-South. Hanggang ngayon, kahit pa, medyo ingat pa rin siya doon sa mga yun eh. Even kay Duterte, ingat pa din siya. May pag-aalam pa din. So, delikado sila kay Robin. Ako naman, kaya ang naisip ko si Pimentel kasi maganda yung track record niya.
Yun ang Coco. si Coco. Si Coco. Magandang track record niya, and then can be identified with the people from Mindanao and even from Visayas and Mindanao. So yun lang naman eh. Review lang Divide and Favorita conquer. ha. So ang sinasabi mo, Martin Romualdez, doon sa post-VP scenario, Martin Romualdez will stay at the House of Representatives. So that goes with Yeda kasi package yan eh. Si Yeda yung nasa accounts and Committee on Accounts. So silang dalawa magstay sila doon in order to keep the control of Kasi illogical, Miss Joey eh. Kasi if you will put him in the VP, anong gagawin niya doon? Hindi na, considering na inatake nila si VP dahil sa kanyang pondo, nasabi nila duplication of projects. So, kung bubuhusan mo siya ng pondo, pero remember ha, rin niya. Remember, Yes. may Araneta ka. Yes. Ano yung Araneta? And remember, the president is an Aquino and the mayor is a Romualdez. And you are a Romualdez. Ayun. Alam ko kung mahihirapan sila sa Mindanao, so expect na kapag na-impeach si Sara, mabubuhay yung yung reform na yan. Actually, mabubuhay yan. Yung yung mga Afghan nga, hindi natin alam na buhay eh. Akala natin wala na yung pala ngayon, yung pala meron, di ba? So mabubuhay yan kapag na-impeach si Sara. Actually, Sara is taunting ano mabubuhay? House to impeach her. Ano mabubuhay? Cha-cha. Para ma-extend sila. O di hindi mo na kailangan ng someone from Mindanao. I don't think they can use the cha-cha kasi hindi pwedeng makinabang sila sa ipapasa nila na batas. For example, the House will pass a bill or a law extending their tenure. I think hindi mag-gamitin yung current set of representatives natin. It's unless mag-martial law. Unless mag-martial law katulad ng ginawa ng tatay niya. Diba? No need na. Yes, no need na to extend kasi martial law na. There's no need to extend. And I don't think gagawin din ni Marcos yun, ni Bongbong. Hindi niya gagawin yun. Kaya nga, yun nga ang stand ko. I think they're going blind on this kasi hindi nila makontrol si Sara. Wait, Baverita, meron akong question. So, you think na hindi gagawin yung actually ito rin si Mami Laika rin yan. Sino ba yung nagkwento na gano'n kanina na yung hindi gagawin hindi option sa mga Marcos na mag-martial. Ay, hindi, sorry. Opposite pala. Yung opinion nung kanina, magma-martial law. Magma-martial law talagang strong na approach yung gagawin nila dito. Pero sinasabi ni Baverita, hindi magma-martial law, hindi gagawin ni BBM yung katulad ng ginawa ng tatay niya. Kasi pagka nag-martial law, basically, they can do everything na, no? Pretty much. Like, mag-cha-cha, just like what the father did. Martial law ni kakamping sa mga Duterte. Oo. Ayan, okay. Naka-optic kasi Miss Joey. Optic kasi siya, na parang pag ginawa niyan, even if there's basis na mag-declare ng martial law, nakadikit na sa kanila yung pag-martial law tapos Marcos pa. Di ba? Martial law, Marcos pa. Automatic yan, babalikan na naman nung tatay niya na martial law. Yun ang nasa isip ng tao. So I don't think they will go that way na magma-martial. Siguro kung desperado na sila. Siguro. Di ba? Kaya nga, di ba, they're attacking Sara ngayon through, nakakatawa nga yung confidential funds eh. Actually, I've done my research. Siyempre, mahirap naman magsalita ng hindi nakakagawa ng research. Nakakatawa na bakit inaatake siya doon sa COA daw? COA disallowance. Dinefine na nga nung assistant commissioner ng COA kung what the disallowance is. Di ba? It's an audit finding. Di ba? Na merong, it's either irregularity, either the expense is either irregular, excessive, extravagant, unconscionable, 'di ba? Dinefine niya na eh. So wala kasi nakakatawa. Sabi nila, may notice of sino ba 'yun yung komunista? Yung si may child Castro. abuse. Ayun, 'di ba sabi niya, illegal. They're saying illegal. Majority of the congressmen have their own notice of disallowances eh. Does that make them Even now, nag-i-issue ang COA ng notice of disallowances sa mga congressmen? Yes, meron. Really? Maybe hindi directly. Maybe halimbawa nagbigay sila ng pondo nila sa mga NGOs, mga ganun. Indirectly yung notice of disallowances. Kino-question yun ng COA? Yes, kasi expense yan eh. Any disbursement. Based yun sa sa pagkaka-research ko na, di ba? Ang sabi, di ba, ang jurisdiction or mandate of COA is to audit all correct. Kaya nga even, ito nga nakakatawa nung nag-research ako. Di ba, ang long-standing question is, ino-audit ba ang confidential fund?
Eh, ang linaw doon sa research, yes. Ina-audit siya, pero hindi siya ina-audit in a normal way. Katulad ng mga normal na government expense. Meron siyang sariling proseso. Diba? So, nakakaano lang. Kasi, yes. Meron akong question. Pagka kunwari, kasi di ba ang Congress, di ba ang ano niya is liquidation via certification do sa MOE? Yes, MOE. Pero meron pa silang mga allocation coming from different di ba? Different item of the budget na perhaps nakukubra nila doon sa entire budget ng, let's say, Senate and the House. So, na-audit sila na kapag kunwari hindi galing sa MOOE, ganun ba? Ganun ba yung sinasabi mo? Basta any even ang tingin ko even the certification itself is already an audit na yun eh. Audit na siya. It's a performance of function of COA even through certification. Oo. Hindi, na-audit siya talaga, pero hindi na siya nabubusisi ng beyond certification di ba? Hindi. Ang tingin ko based on my research, no? Ang may full access dyan is the COA. Hindi siya available sa public. Why? So nag-try ako magbasa. So sabi nila, ano bang laman ng, 'di ba nakalagay doon sa pinublish nila na notice of disallowance, like for example, there's 10 million for reward, 'di ba? Meron nakalagay. If 'di ba, under confidential funds, 'di ba? They awarded mga tao na informants nila. 'Di ba? Mga ano nila. Nagsusupply ng information sa kanila. If you will disclose those people, it will defeat the purpose of being confidential. Kung i-disclose mo sa public. So, ang importante lang naman dyan, if it was not excessive, it was not irregular, meaning dumaan ka sa tamang proseso, like, yun pala, nabasa ko, meron din palang vouchers yan, hindi lang basta-basta yan, parang nasa bulsa mo, ibibigay mo lang sa kanila. Hindi. Dumadaan din siya sa proseso na normal na disbursement, which is may voucher, may report. Yung report nga lang, hindi na dumadaan sa COA. Diretso na siya. Hindi na dumadaan sa mga regional offices daw ng COA. Pupunta siya sa ICFAO. Yun, yung internal nila. Yun, doon siya dumidiretso. And it is even sealed. So walang nakakabasa, only for the chairman, eyes of the chairman lang. Pero base sa research mo, Verita, you are saying na ang mga congressmen, meron silang notice of disallowances din. Oo, nakakakuha din sila. Tingnan mo, pupunta ka ng Supreme Court, yung mga jurisprudence. Meron yan mga disallowances sa mga congressmen. For example, may nabasa ako, purchase of heavy equipment. Yung mga ginagamit nila na PDAF nila dati na nakatago na PDAF. Meron. They are parties to the jurisprudence na nalagay doon. Meron. Sa research mo ba, Verita, meron ka bang na information like how many congressmen would receive notice of disallowances like in a year or something like that? Meron bang ganong data? Meron, alam ko, sabi nung nakikinig ako ng hearing one time, direct nung resource person from COA na if ever you need to, kasi parang may naghihingi sila ng parang ano bang findings nyo dito. Yung mayor, sino ba yung, I think it was a hearing na Violago ba yun? Si Congressman Violago ba yun yung mataba? Na yung di ba sabi na sa ambulance? Yung ambulance ba yun na sabi niya bakit? Yun nga nakakatawa. It was supposed to be a budget hearing for COA. Pero yung tanong niya, sabi niya doon daw sa lugar niya, na kung saan siya congressman, yung mayor daw ay naka-receive daw ng ambulansya, ganyan. So ang sabi nung resource person from COA, your honors, you can refer to the website of COA. Andun daw yung mga annual audit report. So all access yon once na posted na sa website. I think for us to be properly equipped with the proper information and knowledge pagdating sa ganyan, halimbawa katulad nito, nagbabalik-taktakan tayo. Siguro it would be very prudent for us to visit siguro the website. Doon natin makikita totoo na sila ba, malinis ba sila? Was there any wala bang findings pagdating sa kanila? Definitely, sa nakita ko meron. Available ba yun sa COA? Kunwari may notice of disallowances na available ba yun? Wala akong nakikita sa website ng COA. Annual, tingnan niyo annual audit report. Makikita niyo doon. Ako may nakita ako nakalagay doon yung mga, kaya nga yung mga Teka. Sa website, annual audit report. Okay. Parang wala naman ako nakikita sa sa Senate at COA. Ay, sa House of Representatives.
Meron yan. Wala eh. Ito compliance audit. Wala nga silang latest. Oo Baka nga, hindi wala. pa posted. Baka hindi pa posted yung for this year. Miss Joey, hinahapan mo for this year. Walang MOAE ang per congressman na i-audit ang Commission on Audit. Nag-audit lang ang COA doon sa Committee on Accounts kasi ang chairman ng Committee on Accounts, siya ang nagdi-distribute ng budget per congressman. Tinanggal na kasi ang PDAF eh. Prior to the PDAF, yung bago mag-desisyon ang Supreme Court illegal yung PDAF, pumapasok, nabibigyan sila ng MOAE. Kaya mayroon silang mga cases dyan na nabigyan ng notice of disallowance. Pero after na in-strike out na ang PDAF, kinokontrol na ang budget sa House of Representatives through the office of the chairman ng accounts na si Yeda ngayon. Si Yeda ang nag-distribute kung ano ang mga hinihingi ng bawat congressman. Pero kung gusto natin makita kung ano ang audit report dyan, ay doon sa COA, direktahin nyo ang Committee on Accounts kasi doon nakikita kung ano ang ginagasta ng bawat congressman.